Nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Isang mensahe ang umilaw sa screen mula kay Camila. Sir, sigurado na po ba tayo? Paano kung, paano kung malaman ni Ma'am Sofia? Napigil ni Javier ang kanyang paghinga. Kahit nag-iisa sa kanyang study room, mabilis siyang lumingon sa may pinto. Tila ba may biglang papasok at mahuhuli siya sa akto. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, isang halo ng panganib at pananabik. Ito na yon, ang gabi na magtatakda ng kanyang kinabukasan. Ngumisi si Javier habang tinitipa ang sagot. Everything is under control, Camila. Just be ready tomorrow. Pinatay niya ang screen at humarap sa salamin. Ang refleksyon na tumingin pabalik ay ang imahe ng tagumpay. Isang lalaking nakasuot ng Bulgari watch, may mamahaling pabango, at may tingin na handang gawin ang lahat para sa kanyang ambisyon. Mr. Javier Mendoza, ang bagong Vice President ng Riveros Corporation, bulong niya sa sarili, habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Paulit-ulit niyang inensayo ang mga salitang iyon. Ang tunog niyon ay musika sa kanyang pandinig. 10 taon. 10 taon siyang nagsumikap, nagpuyat, at nagsakripisyo para marating ang posisyong ito. At ang Grand Annual Gala ng kumpanya bukas ng gabi, ang kanyang entablado. Ito ang pagkakataon niyang mapabilib ng husto ang CEO, si Mr. Alejandro Riveros. Kailangan lahat ay perpekto. At sa salitang perpekto, alam niyang hindi kasama doon si Sofia. Mahal niya ang kanyang asawa, walang duda doon. Pero si Sofia, simple lang ito, isang guro. Ang mundo niya ay umiikot sa mga estudyante, sa mga libro, at sa kanilang maliit na bahay. Ang mga palad nito ay magaspang dahil sa paghawak ng chalk at pagmamarka ng test papers, hindi sa paghawak ng champagne glass. Paano niya ipapakilala si Sofia sa mga bigating tao sa kumpanya? Anong sasabihin nito kapag tinanong tungkol sa stock market o sa mga bagong business trends? Baka ngumiti lang ito sa paraang alam niya. Isang matamis ngunit simpleng nangiti na hindi babagay sa kislap ng mga alahas at sa bigat ng mga pangalan sa gabing iyon. Hindi niya pwedeng isugal ang kanyang promosyon. Kailangan niya sa tabi niya ang isang tulad ni Camila. Matatas magsalita, bihasa sa pakikipag-usap sa mga kliyente, at alam kung paano magdala ng damit na nagkakahalaga ng isang buwang sahod. Si Camila ang imahe na kailangan niya. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mahal? Javier? Handa na ang hapunan. Ang boses ni Sofia. Agad niyang itinago ang cellphone sa bulsa at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang asawa, nakasuot ng simpleng duster, may bakas pa ng pagod sa mukha pero nakangiti. Ang amoy ng niluluto nitong sinigang ay kumalat sa buong bahay. Ito ang amoy ng tahanan, ang amoy ng buhay na unti-unti na niyang nararamdamang hindi na niya kayang ipagmalaki. Tamang-tama ang pagdating mo, sabi ni Sofia, hinawakan ng kanyang braso. Alam kong pagod ka sa trabaho kaya niluto ko ang paborito mo. Umupo si Javier sa hapagkainan. Nakahain na ang lahat. Mainit na kanin, ang umuusok na sinigang at prinitong isda. Ito ang eksenang paulit-ulit na sa kanya araw-araw. Dati, ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon, para itong isang paalala ng mundong gusto na niyang iwanan. Salamat, pilit niyang sabi. Habang kumakain sila, nagkwento si Sofia tungkol sa kanyang araw. Tungkol sa isang estudyante na nanalo sa isang quiz bee, tungkol sa bago nilang principal. Tumango-tango lang si Javier, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa grand ballroom ng isang 5-star hotel, kasama si Camila, habang kinakamayan si Mr. Riveros. May problema ba, mahal? Tanong ni Sofia, napansin ang kanyang pananahimik. Ito na ang pagkakataon. Uminom muna si Javier ng tubig. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, mga matang puno ng pagtitiwala
at pagmamahal. Isang matinding kirot ng konsensya ang biglang sumuntok sa kanyang sikmura. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Para ito sa kanila. Para ito sa kinabukasan nila. May biglaan kasing meeting bukas ng gabi. Pagsisinungaling niya, iniwasan ang tingin nito. With the board members, it's very important. Baka gabihin ako ng husto. Nakita niya ang bahagyang paglungkot sa mukha ni Sofia. Ganun ba? Akala ko pa naman makakapag-movie marathon tayo. Pero sige, okay lang. Trabaho yan eh. Walang pagdududa, walang tanong. Ganoon kalaki ang tiwala nito sa kanya. At ginagamit niya iyon laban dito. Babawi ako sa'yo, promise. Sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng plato si Sofia, pumasok si Javier sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Camila. "Hello, sir?" Sagot nito sa kabilang linya. Ang boses ay malambing at propesyonal. "It's done," mahinang sabi ni Javier. "Okay na ang lahat para bukas." "Excellent, sir. I already picked up the gown. You won't be disappointed." "I know," sagot ni Javier. Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa kanilang wedding picture na nakapatong sa side table. Si Sofia, nakangiti ng pagkatamis-tamis. At siya, nakatingin dito na parabang ito ang buong mundo niya. Napabuntong hininga si Javier at tumalikod. "Para din naman ito sa kinabukasan natin, Sofia." Bulong niya sa hangin, sa sarili niyang pilit pinapaniwala. "Maiintindihan mo rin ako balang araw." Kinabukasan, ang katahimikan sa kanilang bahay ay mas mabigat kaysa dati. Inihanda ni Sofia ang kape ni Javier, itim at walang asukal, tulad ng dati. Inilapag niya ito sa lamesa habang nagbibihis ang asawa sa kanilang kwarto. Naalala niya ang mga umaga noong nagsisimula pa lang sila. Sabay silang magkakape, magtatawanan, at magpaplanuhan para sa kanilang mga pangarap. Ngayon, para na lang silang dalawang estranghero na nagkikita sa agahan. Ang mga usapan ay naging matipid, ang mga halik ay naging mabilis at walang pakiramdam. "Aalis na ako," sabi ni Javier paglabas ng kwarto. Inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Hindi man lang siya nito tiningnan. "Mag-ingat ka," sagot ni Sofia sa hangin. Narinig niya ang pagsara ng pinto, ang tunog ng sasakyan na papalayo, at muli ang nakabibiinging katahimikan. Napabuntong hininga siya. Siguro ay stress lang talaga sa trabaho. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Malapit na ang promosyon. Kailangan niya lang intindihin. Sinimulan niyang ligpitin ang kanilang pinagkainan. Habang nagpupunas ng lamesa, napansin niya ang family tablet na naiwan ni Javier. Karaniwan niya itong ginagamit sa pagbabasa ng balita. Kinuha niya ito at bubuksan na sana ang news app nang makita niyang nakabukas pa ang email ng asawa. Hindi niya ugaling manghimasok, ngunit isang email subject ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakasulat sa bold letters, "Reminder, Riveros Corporation Annual Charity Gala Tonight." Gala? Akala niya ba ay isang board meeting? Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang email, nanginginig ang kanyang daliri. At doon, nakita niya ang lahat. Ang petsa, ang oras, ang lugar. Isang marangyang hotel. At ang detalye na unti-unting dumurog sa kanyang puso. Attendee, Mr. Javier Mendoza. Guest, Miss Camila Reyes. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Camila Reyes, ang sekretarya ni Javier, ang babaeng laging bukang bibig ng kanyang asawa. Magaling si Camila. Efficient si Camila. Sana lahat ng empleyado tulad ni Camila. Nabitawan niya ang tablet. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig, pero parang hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mga salita ni Javier na umuulit-ulit sa kanyang isip. May biglaan kasing meeting bukas ng gabi.
It's very important. Babawi ako sa'yo, promise. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa kanilang kwarto. Para siyang lumulutang sa ere, manhid ang buong katawan. Binuksan niya ang kanilang aparador. Sa isang panig, nakahanay ang mga plansado at mamahaling suit ni Javier. Sa kabila, ang kanyang mga simple at murang bestida. Mga damit pamasok sa eskwelahan, mga pambahay. Hindi pala ito tungkol sa isang meeting. Tungkol pala ito sa kanya. Hindi siya sapat. Hindi siya karapat-dapat. Nakakaya siyang isama. Napaupo siya sa gilid ng kama. Doon, sa katahimikan ng kanilang silid, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito malakas na hagulgol. Ito ay tahimik na pag-iyak ng isang pusong sinugatan ng malalim. Ang sakit ay hindi dahil may ibang babae. Ang sakit ay dahil sa katotohanang ikinahiya siya ng sarili niyang asawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng nag-iisang taong makakaintindi sa kanya. "Ana," sabi niya sa basag na boses nang sagutin nito ang tawag. "Sofia, umiiyak ka ba?" "Anong nangyari?" Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Ikinuwento niya ang lahat. Sa pagitan ng mga hikbi, ang tungkol sa gala, ang tungkol kay Camila, ang pagsisinungaling ni Javier. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ana, puno ng galit para sa kanya. Ang kapal ng mukha niya, bulalas ni Ana. "Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo para sa kanya, Sofia, hindi mo deserve yan." "Anong gagawin ko, Ana?" Tanong ni niya. Pakiramdam ay nawawalan na ng pag-asa. Ang sakit-sakit. "Makinig ka sa akin, Sofia," mariing sabi ni Ana. "Huwag mong hayaang tapak-tapakan niya ang pagkatao mo. Ikaw si Sofia Mendoza, isa kang award-winning educator. Matalino ka, maganda ka. Huwag mong kalimutan yan dahil lang sa isang lalaking nabulag sa ambisyon." Ang mga salita ni Ana ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Tumigil siya sa pag-iyak. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng namumugto ang mga mata, gusot ang buhok, at talunan ng itsura. Pero sa likod ng lahat ng yon, may nakita siyang isang kislap, isang apoy na matagal nang natutulog. Huminga siya ng malalim. "Hindi, Ana," sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bagong determinasyon. "Hindi ako iiyak lang dito. Pupunta ako." Ibinaba ni Sofia ang telepono, ngunit hindi ang determinasyon na nabuo sa kanyang puso. Ang mga luhang pumatak kanina ay tila naging gasolinang nagpaalab sa isang apoy na matagal na niyang kinalimutan. Pagkalipas ng isang oras dumating si Ana, dala ang kanyang kotse at isang tingin na nagsasabing handa na ito para sa isang laban. "Walang panahon para magmukmok, Bes," sabi nito. Hinila si Sofia patayo. "Mayroon tayong pupuntahan." Dinala siya ni Ana sa pinakamalaking mall sa syudad. Sa isang butik na dati ay dinadaanan lang ni Sofia at hindi pinapansin. Ang mga damit sa loob ay nagkakahalaga ng kalahati ng kanyang buwanang sahod. "Hindi ito bagay sa akin, Ana. Pang-teacher lang ako." Bulong ni Sofia, nahihiya sa mga sales lady na nakatingin sa kanila. "Tumigil ka nga," saway ni Ana. Kumuha ng isang damit mula sa sabitan. "Hindi ka lang isang teacher. Isa kang kahangahangang babae na nakalimutan lang kung paano magsuot ng kapa. At ngayon, hahanapin natin yan." Ibinigay sa kanya ni Ana ang isang navy blue na gown. Simple lang ang hiwa nito pero gawa sa isang mamahaling tela na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nag-aalangan man, isinuot niya ito sa fitting room. Paglabas niya, napatingin ang lahat. Pati si Sofia ay natigilan nang makita ang sarili sa salamin. Hindi niya nakilala ang babae roon. Ang babae sa salamin ay matangkad tingnan, elegante, at may aura ng kumpiyansa. Hindi ito ang asawa ni Javier na laging nakaduster. Hindi ito ang guro na laging may mantsa ng pentel pen sa daliri. Ito ay si Sofia. Siya sa kanyang kabuuan.
Yan, sabi ni Ana. May ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Yan ang Reyna. Sunod silang nagpunta sa isang salon. Habang inaayusan ng kanyang buhok at nilalagyan ng makeup ang kanyang mukha, biglang naalala ni Sofia ang isang bagay. Naalala mo ba noong nanalo ako ng National Educators Award? Tanong niya kay Ana. Oo naman. Sobrang proud ako sa iyo noon. Iisang mapait na nagiti ang gumuhit sa labi ni Sofia. Pumunta si Javier, pero huli na siyang dumating. Habang nasa stage ako at nagbibigay ng speech, nakita ko siya sa audience, abala sa cellphone niya. Pagkatapos sinabi niya sa akin, "Congrats, mahal." Sorry, boring talaga ang mga teacher event. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha, pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi ngayon. Ang alaala ng sakit na yon ang nagsilbing huling panggatong sa kanyang determinasyon. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa pagsisinungaling ni Javier. Tungkol ito sa lahat ng taon na pinaramdam sa kanya na ang mundo niya ay maliit at hindi mahalaga. Nang matapos ang lahat, umuwi sila sa apartment ni Ana. Tumingin si Sofia sa kanyang refleksyon sa full-length mirror. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang kanyang makeup ay simple pero nagpapatingkad sa kanyang mga mata. At ang navy blue na gown ay perpektong bumagay sa kanyang katawan. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Lakas. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa sarili na matagal niyang ipinagkait. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Javier. "Meeting will run late. Huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na." Napangiti si Sofia. Isang ngiting mapait, ngunit puno ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Ana na tumango sa kanya, nagbibigay ng lakas. Mabilis siyang nagtipa ng sagot. "Okay, ingat ka." Ibinulsa niya ang kanyang cellphone, huminga ng malalim at buong tapang na humakbang palabas ng pinto. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay naliligo sa ginintuang ilaw mula sa mga dambuhalang chandelier. Ang himig ng isang string quartet ay humahalo sa mahihinang tawanan at sa tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan. Para kay Javier, ito ang amoy at tunog ng tagumpay. Nakatayo siya roon, matikas sa kanyang tuxedo, habang si Camila ay nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang mamahaling pulang bestida. Perpekto. Lahat ay naaayon sa plano. "Ang galing mo kanina, sir. Kausap ang mga investors mula sa Singapore." Bulong ni Camila. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga. "It's all about making the right impression, Camila." Mayabang na sagot ni Javier. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay, bawat pagtawa niya ay kalkulado. Ito ay isang pagtatanghal. At siya ang bida. Nakita niya sa di kalayuan ang kanyang karibal, si Marco Santiago, na papalapit sa kanila. Ngumisi si Javier. "Marco, good to see you." Bati ni Javier, mas formal kaysa sa kinakailangan. "Javier," sagot ni Marco. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito mula kay Javier patungo kay Camila. "And this must be your companion for the night. You always have a good eye for talent, Javier." May kakaibang diin sa salitang talent si Marco, pero binaliwala ito ni Javier. Inggit lang ito. "Camila is my executive assistant, the best in the company." Pagmamalaki ni Javier. "I'm sure she is," sabi ni Marco, bago ito magpaalam at makihalubilo sa iba. Napansin ni Javier ang biglang pag-asim ng mukha ni Camila. "Parang may iba siyang ibig sabihin," sabi nito. "Hayaan mo siya. He's just trying to get under my skin," sagot ni Javier, tinapik ang kamay nito. "Focus on our goal." Nandoon si Mr. Riveros. Nakita nila ang CEO sa kabilang dulo ng ballroom, napapaligiran ng mga board members. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Javier. Inihahanda ang sarili.
Nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, isang babae ang pumasok. Sa unang segundo, inakala ni Javier na isa lamang itong late na bisita, ngunit ang lahat ng ulo ay tila lumingon sa direksyon ng pinto. Ang mahinang bulungan ay humina, at maging ang musika ay tila nawala sa background. Ang babae ay nakasuot ng isang navy blue na gown. Simple, ngunit sa kanya, ito ay nagmistulang obra maestra. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante at ang paraan ng kanyang paglakad, kalmado, may dignidad, may kumpiyansa, ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Javier. Napahigpit ang hawak niya sa baso ng alak. May kung anong pamilyar sa babaeng yon. Isang pamilyar na nakakakilabot. At nang tumama ang ilaw sa mukha nito, doon niya nakilala. Bumagsak ang kanyang panga. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Si Sofia. Hindi ito ang Sofia na nakaduster at amoy sibuyas. Hindi ito ang Sofia na may magaspang na kamay at pagod na mga mata. Ang babaeng nakatayo sa may pinto ay parang isang reyna. Isang reynang hindi niya kilala. Anong ginagawa niya dito? Galit at gulat na bulong ni Camila sa tabi niya. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang braso. Hindi makasagot si Javier. Ang isip niya ay blanko. Paano? Bakit? Saan galing ang damit na yon? Sino ang nag-ayos sa kanya? Ang libo-libong tanong ay sumasabog sa kanyang utak ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Nakita niya ang pagngiti ni Marco mula sa di kalayuan. Isang nangiting mapang-asar. Isang ngangiti na parabang alam nito na mangyayari ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang atensyon ni Mr. Alejandro Riveros, ang lalaking pinakaimportante sa gabing iyon, ay napunta rin sa bagong dating. Nakita ni Javier ang paghanga sa mga mata ng CEO habang ito ay nakatingin kay Sofia. Dahan-dahan, lumingon si Mr. Riveros sa direksyon ni Javier na siyang pinakamalapit sa kanya. Ngumiti ito. Javier, sabi ng CEO sa malakas at malinaw na boses na narinig ng lahat sa kanilang paligid. Hindi mo ba ipapakilala sa amin ang magandang binibining ito? Lahat ng mga mata ay napunta ngayon kay Javier. Ang ngiti ni Mr. Riveros ay naghihintay. Ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan ay mapanuri. Ang mga mata ni Camila ay nag-aapoy sa galit at pagkalito. At ang mga mata ni Sofia mula sa di kalayuan ay kalmado at diretsyong nakatingin sa kanya. Naghihintay. Naramdaman ni Javier ang pag-init ng kanyang batok. Ang toksedo na suot niya ay biglang naging napakainit at masikip. Para siyang isang kriminal na nahuli sa akto, nakatutok sa kanya ang lahat ng ilaw. Bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang oras ng pagpapahirap. Napilitan siyang gumalaw. Binitawan niya ang braso ni Camila na nagbigay ng isang mahinang "Sir?" at nagsimulang maglakad palapit kay Sofia. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang perpektong gabi niya ay naging isang bangungot sa loob lamang ng ilang segundo. Habang naglalakad si Javier palapit, naramdaman ni Sofia ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito na yon, walang atrasan. Itinuwid niya ang kanyang likod at itinaas ang kanyang noo. Ang takot na naramdaman niya kaninang umaga ay napalitan na ng isang kakaibang kalma. Nakita niya ang gulat at pagkataranta sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang galit sa mukha ni Camila na nakasunod dito. At sa paligid, naramdaman niya ang daan-daang matang nakatitig sa kanila, puno ng kuryosidad. "Sofia!" Halos pabulong na sabi ni Javier pagdating sa harap niya. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi niya pinansin ang tanong. Sa halip ngumiti siya. Isang ngiting matamis, ngunit may talim na tanging si Javier lang ang makakaramdam. "Good evening, Mr. Riveros." Magalang niyang bati sa CEO bago lumingon kay Javier. Dito na niya binitawan ang kanyang unang patama. "Surprise, mahal," sabi niya sa malinaw at kalmadong boses. "Sabi mo meeting, pero mukhang mas masaya ito."
Ang salitang mahal ay parang bombang sumabog sa gitna ng bulungan. Nakita ni Sofia ang paglaki ng mga mata ng mga kasamahan ni Javier. Si Camila ay namutla. Ang kanyang perpektong kolorete ay hindi maitago ang kanyang pagkagapi. Napilitan si Javier na akuin ang sitwasyon. Mr. Riveros, everyone, I'd like you to meet my wife, Sofia Mendoza. Ang boses niya ay pilit at halatang nanginginig. Isang alon ng bulungan ang muling kumalat. Ngumiti lang si Sofia. Tinatanggap ang lahat ng tingin. Bago pa man may makapagsalita, isang lalaki ang magalang na lumapit sa kanila. Si Marco Santiago. Isang karangalan na makilala ka, Mrs. Mendoza, sabi ni Marco. Bahagyang yumuko at inilahad ang kanyang kamay. May I have this dance? Tumingin si Sofia kay Javier na nakatayo lang doon na parang estatwa. Ito ang kanyang pagtakas. Tinanggap niya ang kamay ni Marco. Of course. Habang ginagabayan siya ni Marco papunta sa dance floor, narinig niya itong bumulong, "That was a magnificent entrance." Kailangan lang siguro nilang malaman kung sino ang tunay na Mrs. Mendoza. Mahinang sagot ni Sofia. Nagsimula silang sumayaw sa saliw ng mabagal na musika. Sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nakahinga siya ng maluwag. Ang mga bisig ni Marco ay magalang at ang distansya nila ay nagbigay sa kanya ng espasyo para pagmasdan ang lahat. Nakita niya si Javier na galit na kinakausap si Camila sa isang sulok. Nakita niya si Mr. Riveros na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang noo nito ay bahagyang nakakunot na para bang may pilit na inaalala. Ang suwerte pala sa iyo ng asawa mo, Mrs. Mendoza, sabi ni Marco habang isinasayaw siya. Sana lang. Alam niya yon. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Sofia. Nang matapos ang kanta, personal siyang inihatid ni Marco pabalik sa tabi ni Mr. Riveros. Thank you for the dance, sabi ni Sofia. The pleasure is all mine, sagot ni Marco bago magalang na umalis. Mrs. Mendoza, bungad agad ni Mr. Riveros, ang mga mata nito ay puno ng interes. Forgive me for staring, but your face is incredibly familiar. Have we met before? I don't think so, sir. Magalang na sagot ni Sofia. What do you do for a living, if you don't mind me asking? Isa po akong guro, sir. I'm an educator. Sa sinabi niyang iyon, nakita niya ang pagliwanag ng mga mata ng CEO. An educator? How wonderful! My family foundation is deeply involved in educational reforms. Biglang sumulpot si Javier sa kanilang tabi. Pilit nang ngumingiti. Yes, sir. My wife is very passionate about her work. Halatang gusto na ni Javier na bawiin ang atensyon ng CEO. Sinubukan nitong hilahin si Sofia ng bahagya. Mahal, let's get some fresh air. Pero umiling si Sofia. Hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ngumiti siya kay Javier. Mamaya na tayo mag-usap, Javier. Nasisiyahan pa ako. Ang simpleng pagtanggi na yon ay isang deklarasyon. Hindi na siya susunod. Bumalik ang atensyon ni Mr. Riveros kay Sofia. Tila may isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Sofia. Mendoza. At isang guro. Bulong nito sa sarili, bago biglang nanlaki ang mga mata na para bang may biglang naalala. Teka, hindi kaya ikaw ang nanalo ng National Innovative Educators Award ilang taon na ang nakalipas mula sa Riveros Foundation? Ang tanong ni Mr. Riveros ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanilang maliit na grupo. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Si Marco, na di kalayuan, ay napangiti. Si Camila ay napanganga sa di makapaniwalang tingin. At si Javier, nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay blanko sa sobrang gulat. Lahat sila ay nakatingin kay Sofia, naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Sofia. Ito na ang sandali ng katotohanan. Tumingin siya ng diretso kay Mr. Riveros. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng respeto
ngunit walang bakas ng pagpapakumbaba. Opo, sir, sagot niya sa malinaw at matatag na boses. Ako nga po iyon. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Mr. Riveros. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako maaring magkamali. Halos pumalakpak ito sa tuwa. Alam mo ba, Mrs. Mendoza, matagal na kitang hinahanap. Ang talumpati mo nung gabing iyon. It was brilliant. Revolutionary. You were the highlight of that event. Sa tabi niya, naramdaman ni Sofia ang pagyanig ng katawan ni Javier. Biglang bumalik ang lahat ng alaala kay Javier na parang isang malakas na sampal. Ang gabi ng parangal, ang hall na puno ng mga guro, ang pagdating niya ng huli, ang pag-upo niya sa likod, ang pagkunot ng kanyang noo habang hinihintay matapos ang boring na programa. At si Sofia sa entablado? Oo, nandoon nga ito, nagsasalita. Ngunit ni isang salita mula sa talumpati nito ay wala siyang natandaan. Ang tanging nasa isip niya noon ay kung gaano siya naiiba sa lugar na yon. Hindi niya namalayan na ang taong hinahangaan ngayon ng kanyang CEO ay ang mismong babaeng minamaliit niya noon. Ang katotohanan ay masakit pa sa sampal. Nakakatuwa naman. Biglang singit ni Marco. Lumapit sa kanilang grupo na may dalang ngiti. Tumingin siya kay Javier. You must be a very supportive husband, Javier. Siguradong ikaw ang numero 1 tagahanga ni Mrs. Mendoza. It's truly amazing how you've always backed her career. Ang bawat salita ni Marco ay isang patalim na bumaon ng malalim sa pagkatao ni Javier. Ang papuri ay isang sampal sa harap ng lahat. Ipinapamukha ang kanyang pagkukulang at kamangmangan sa tagumpay ng sarili niyang asawa. Hindi makasagot si Javier. Ang dila niya ay parang nakatali. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit anong sasabihin niya? Na nakalimutan niya? Na binaliwala niya? Alinman sa mga yon ay maglalagay sa kanya sa mas masamang posisyon si Mr. Riveros. Sa sobrang tuwa ay hindi na pinansin si Javier. Ang buong atensyon nito ay na kay Sofia. We have a new flagship project at the foundation, Mrs. Mendoza. An initiative to build tech-integrated learning hubs for underprivileged communities. At kailangan namin ng isang taong may tunay na vision para pamunuan ito. Someone like you. Masiglang sabi ng CEO. Si Camila, na kanina patahimik, ay sinubukang bawiin ang atensyon. Sir, speaking of projects, meron po sanang ipepresent si Sir Javier tungkol sa expansion plans, pero para siyang hangin na hindi narinig. Si Mr. Riveros ay tuluyan ng binihag ng karisma at talino ni Sofia. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa edukasyon, sa mga pangarap ni Sofia para sa mga kabataan, sa kanyang mga ideya. At sa bawat salitang binitiwan ni Sofia, mas lalong humahanga ang CEO. Habang si Javier ay nakatayo roon, isang estranghero sa usapan, isang anino sa tabi ng nagliliwanag niyang asawa. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang ambisyon na nagtulak sa kanya na itago si Sofia ay ang mismong ambisyon na nawawasak ngayon dahil sa paglabas nito. Biglang kinuha ni Mr. Riveros ang mikropono mula sa kalapit na stand. Humingi ito ng atensyon mula sa lahat. Ang bulungan sa ballroom ay huminto. Ladies and gentlemen, your attention please! Anunsyo ng CEO. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tonight, we are not just celebrating our company's success. We are also celebrating the presence of an extraordinary talent among us. I have a very special announcement to make. Lumingon si Mr. Riveros at ang kanyang mga mata, na puno ng paghanga at respeto, ay direktang tumitig kay Sofia. Nakatutok ang lahat ng ilaw kay Sofia. Ang buong paligid ay tila huminto sa pag-ikot. Narinig niya ang mahinang pag-click ng mga kamera mula sa mga official photographer ng event. Naramdaman niya ang titig ng daan-daang tao. Pero ang tanging nakikita niya ay ang nag-aalab na pag-asa sa mga mata ni Mr. Riveros. Ilang taon na ang nakalipas. Panimula ng CEO,
Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Sa isang maliit na event ng aming foundation, narinig ko ang isang talumpati mula sa isang batang guro. Hindi niya lang pinag-usapan ang mga numero at statistics. Ikinuwento niya ang puso ng pagtuturo. Ikinuwento niya ang pangarap ng bawat batang Pilipino. Mula noon, hindi ko na makalimutan ang kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Mr. Riveros. Ang babaeng iyon ay narito ngayon sa ating harapan, si Gengal Sofia Mendoza. Isang magalang na palakpakan ang pumuno sa silid. Tumingin si Sofia kay Javier. Nakita niya ang isang lalaking unti-unting nawawasak. Ang kulay sa mukha nito ay nawala, at ang mga kamay nito ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang Riveros Foundation ay maglulunsad ng pinakamalaki naming proyekto sa susunod na taon, pagpapatuloy ng CEO. Isang malawakang education initiative, at kailangan nito ng isang leader na hindi lang matalino, kundi may puso at tunay na karanasan. Isang taong hindi natatakot mangarap para sa iba. Naglakad si Mr. Riveros palapit kay Sofia. Ang lahat ay naghihintay sa hiningang kinuyom. Kaya, sa harap ninyong lahat, sabi niya sa malinaw at matunog na boses, inaalok ko sa iyo, Gong Mendoza, ang posisyon bilang Executive Director ng aming bagong Education Initiative. We don't just want your ideas, we need your leadership. Tatanggapin mo ba? Ang katahimikan ay nakabibingi. Para kay Sofia, ang tanong ay hindi lang isang alok sa trabaho. Ito ay isang pagpapatunay, isang pagkilala sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng puyat, sa lahat ng pagkakataong naramdaman niyang hindi siya sapat. Ito ang sagot sa panalangin na hindi niya alam na kailangan niya. Tumingin siya sa sahig at sa isang saglit, nakita niya ang sarili kaninang umaga. Umiiyak, wasak at talunan. Ngayon, nakatayo siya rito. Inaalok ng isang pagkakataon na magbabago sa kanyang buhay. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa pagkakataong ito, hindi na si Javier ang hinanap niya. Tumingin siya sa kinabukasan. Sir, panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Lumapit siya sa mikropono na iniabot sa kanya. Maraming salamat po sa tiwalang ito, Mr. Riveros. Ang edukasyon po ang aking buhay. Ito ang aking passion at ang mabigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mas malawak na paraan. Ito po ay isang pangarap na natupad. Huminga siya ng malalim. Buong puso ko pong tinatanggap ang alok ninyo. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong ballroom. Mas malakas kaysa kanina. Tumingin ang mga tao kay Sofia nang may bagong paghanga. Sa gitna ng ingay, hinanap ng kanyang mga mata si Javier. Nakatayo ito na parang bato. Ang mukha ay hindi maipinta. Sa tabi nito, nakita niya si Camila na dahan-dahang tumatalikod. Ang kanyang pulang bestida ay nawawala sa gitna ng mga tao. Isang tahimik na pag-amin ng pagkatalo. Itinaas ni Mr. Riveros ang kanyang kamay para patahimikin muli ang lahat. Mayroon pa siyang huling sasabihin. At syempre, sabi ng CEO, upang suportahan ang napakahalagang proyektong ito na pamumunuan ni Mrs. Mendoza, ikinagagalak kong i-anunsyo ang ating bagong Vice President for Operations na makakatrabaho niya ng malapit. Congratulations, Mr. Marco Santiago. Ang huling palakpakan ay parang isang malaking alon na tuluyang tumabon kay Javier. Habang ang lahat ay bumabati kay Marco, naiwan siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng selebrasyon ng kanyang sariling pagkawasak. Ang ingay ng palakpakan ay parang ugong ng bubuyog sa pandinig ni Javier. Ang bawat tunog ay isang insulto. Bawat ngiti na nakikita niya sa paligid ay isang pangungutya. Ang mundo niya, na maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon, ay gumuho sa isang gabi lang. At ang nagwasak nito ay ang parehong taong binaliwala niya.
Nakita niya si Marco na kinakamayan si Mr. Riveros. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Nakita niya si Sofia na napapaligiran ng mga taong bumabati sa kanya. Mga taong dati ay hindi man lang siya papansinin. Ang kanyang simpleng asawa ay naging sentro ng universo, habang siya ay naging isang multo na hindi nakikita. Tapos na ang pagtatanghal, bagsak ang kurtina, at siya ang talunan. Sinubukan niyang lapitan si Sofia. Kailangan niyang makausap ito, kailangan niyang magpaliwanag. Pero nang makalapit siya, ang mga ngiti na ibinibigay nito sa iba ay nawala nang tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay naging malamig na parang yelo. "Sofia, mag-usap tayo." Pakiusap niya, ang boses ay desperado. "May pinag-uusapan pa kami ni Mr. Riveros," sagot nito. Hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong makasingit. "Please." Pagmamakaawa niya, doon lang ito lumingon sa kanya, at sa isang saglit, nakita niya ang sakit sa likod ng malamig na maskara. "Umuwi ka na, Javier," sabi nito sa mahina ngunit matatag na boses. "Mag-usap tayo sa bahay." Ang mga salitang yun ay pinal, walang puwang para sa argumento. Tinalikuran siya nito at muling humarap sa mga kausap na para bang isa lang siyang istorbo na kailangan ng paalisin. Tumalikod si Javier. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, naramdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Mga tingin ng awa, ng panghuhusga, ng tsismis. Ang mga dating kasamahan na dati pumupuri sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. Ang nag-iisang taong kumausap sa kanya ay si Marco. Sinalubong siya nito malapit sa pinto. Ang mukha ay seryoso. "You have a gem, Javier," sabi nito sa mahinang boses. "Don't lose her." Hindi sumagot si Javier. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Ang pagmamaneho pauwi, ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay niya. Ang bawat ilaw ng poste na nadadaanan niya ay nagpapaalala sa kanya ng mga spotlight sa ballroom. Ang bawat busina ay parang sigaw ng kanyang kabiguan. Muling nag-replay sa isip niya ang lahat. Ang kanyang pagsisinungaling, ang pagdating ni Sofia, ang paghanga sa mga mata ni Mr. Riveros, ang anunsyo ng promosyon ni Marco. Ang pinakamasakit ay hindi ang nawalang posisyon, kundi ang katotohanang siya mismo ang nagbigay nito sa kanyang karibal. Sa pagmamaliit niya kay Sofia, ipinakita niya sa lahat, lalo na kay Mr. Riveros, na wala siyang vision, na hindi siya marunong kumilatis ng tunay na halaga. At ang isang leader na walang vision ay walang puwang sa tuktok. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na kumot. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang pagsisikap ay tila naging isang malaking kahon ng kanyang mga pagkakamali. Bawat litrato nila ni Sofia sa dingding ay isang paalala ng kaligayahang winasak niya. Pumasok siya sa sala at napaupo sa sofa. Ang lakas na ipinapakita niya kanina ay biglang nawala. Ang yabang ay napalitan ng kawalan. Ang ambisyon ay naging abo. Doon, sa dilim ng kanilang sala, mag-isa, sinubukan niyang pigilan, pero hindi niya kaya. Unang pumatak ang isang butil ng luha, sinundan pa ng isa at isa pa. Hanggang sa hindi na niya namalayan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig na at ang kanyang mukha ay basang-basa na. Humagulgol siya na parang isang bata. Iyak ng pagsisisi, iyak ng sakit. Iyak ng isang taong nawalan ng lahat, lalo na ng respeto para sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sofia, dala pa rin ang postura at ganda mula sa party. Isinara nito ang pinto ng marahan. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat, mas mapanumbat. Nakita nito na umiiyak siya, ngunit walang awa sa mga mata nito. Tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Tumingin ito sa kanyang anyong kahabag-habag. "Tumayo ka, Javier." Utos nito. Ang boses ay walang emosyon. "Harapin mo ako." Pinunasan ni Javier ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad.
Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw ay parang ang bigat-bigat. Ang lakas at kumpiyansa na dati niyang taglay ay parang bulang naglaho. Sa harap niya si Sofia ay nakatayo na parang isang hukom. Ang navy blue na gown nito ay nagmistulang roba ng kapangyarihan. Sofia, patawarin mo ako. Iyon ang unang lumabas sa bibig niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hindi ko sinasadya. Nabulag ako, Sofia. Nabulag ako sa ambisyon. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pressure sa trabaho, ang takot niyang hindi maging sapat, ang paniniwala niyang kailangan niya ng perpektong imahe. Inamin niya ang tungkol kay Camila, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang simbolo ng mundong gusto niyang pasukin. Inakala ko na yun ang kailangan ko para umangat. Sabi niya, ang mga luha ay muling nagbabanta, na kailangan ko ng isang taong tulad niya sa tabi ko para mapansin ako. Hindi ko naisip, hindi ko nakita na ang lahat ng kailangan ko, ang lahat ng hinahanap ko, ay nasa tabi ko na pala. Naghihintay siya ng sigaw, ng sampal, ng kahit anong marahas na reaksyon. Ngunit nanatiling tahimik si Sofia, nakikinig sa bawat salita. Ang mukha ay hindi nagbabago. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng orasan sa dingding. Bawat pag-ikot ng segundo ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Javier. Sa wakas, nagsalita si Sofia. Ang boses niya ay hindi galit. Ito ay pagod, puno ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Hindi lang ang pagsisinungaling mo ngayong gabi ang masakit, Javier. Panimula niya. Masakit, oo. Pero sintomas lang yan ng mas malalang sakit. Naglakad ito palibot ng sala. Hinahaplos ang mga muebles, ang mga bagay na sabay nilang pinundar. Ang sakit ay yung tuwing ikinukwento ko ang tungkol sa mga estudyante ko, tumatango ka lang, pero ang isip mo nasa cellphone mo. Ang sakit ay yung tuwing may achievement ako sa eskwela, sinasabi mong, "That's nice, mahal." Pero wala kang pakialam sa detalye. Ang sakit ay yung unti-unti mong pinaramdam sa akin na ang mundo ko, ang pagiging guro ko, ay maliit at hindi kasing halaga ng mundo mo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At sa tingin na iyon, nakita ni Javier ang lahat ng gabing naghintay ito sa kanya. Ang lahat ng pagkaing inihanda nito na lumamig. Ang lahat ng kwentong hindi niya pinakinggan. Ang hinahanap mong yaman, Javier, nasa tabi mo lang pala. Sabi nito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Pero hindi mo nakita dahil masyado kang abala sa pagtingin sa mga kumikinang na bagay sa malayo. Sofia, magbabago ako. I promise. Patawarin mo lang ako. Pagmamakaawa ni Javier, lumapit at sinubukang hawakan ang mga kamay nito. Ngunit umiwas si Sofia. Hindi ganoon kadali, Javier, sabi nito. Ang boses ay naglalaman na ng bakal na determinasyon. Ang tiwala. Parang salamin yan. Kapag nabasag, pwede mong subukang buuin ulit. Pero laging may lamat na makikita. Huminga ito ng malalim. Tila tinitimbang ang susunod na sasabihin. Hindi ako magdedemanda ng divorce. Hindi pa ngayon, sabi nito. At isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Javier. Ngunit agad din itong namatay sa sumunod niyang sinabi. Pero kailangan natin ng espasyo. Dito muna ako sa guest room. At kailangan mong patunayan ang pagbabago mo. Hindi para sa akin, Javier, kundi para sa sarili mo. Hanapin mo ulit yung lalaking minahal ko noon. Yung lalaking nangangarap, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa ating dalawa. Iyon ang kanyang hatol, hindi isang pagtatapos, kundi isang pagsubok na walang kasiguraduhan. Tumalikod si Sofia at naglakad patungo sa guest room. Hindi ito lumingon. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Javier. Nang marinig niya ang pag-click ng seradura ng pinto ng guest room, doon niya naintindihan.
Ang pagkawala ng posisyon niya sa kumpanya ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang promosyon, ang yaman, ang pagkilala, lahat ay walang halaga kung sa huli, ang tahanan na dapat niyang uwian ay isang lugar na kung saan siya ay isang estranghero na. Naiwan siyang mag-isa sa malawak at malamig na sala. Yakap ang bigat ng isang kinabukasang hindi niya alam kung paano pa pubuuin. Lumipas ang 3 buwan. Ang dating init ng tag-araw ay hinapalitan ng malamig na simoy ng hangin, hudyat ng papalapit na Pasko. Ngunit sa bahay ng mga Mendoza, ang lamig ay nanatili sa loob. Ang kanilang bahay ay naging isang tahimik na espasyo na may malinaw na hangganan. Si Sofia ay natutulog sa guest room. Si Javier ay nananatili sa master's bedroom. Ang kanilang mga usapan ay limitado sa mga bagay na kailangan. Bayad na ba ang kuryente? O maaaga akong aalis bukas? Walang pag-uusap sa hapagkainan dahil hindi na sila halos nagsasabay. Sa labas ng kanilang tahanan, magkaiba ang takbo ng kanilang mga mundo. Si Sofia ay namukadkad. Ang dating simpleng guro ay naging si Ma'am Sofia, the executive director. Sa bawat meeting, sa bawat presentasyon, ang kanyang talino at passion ay lumulutang. Hinangaan siya ng kanyang mga bagong kasamahan, hindi lang dahil sa kanyang mga ideya, kundi dahil sa kanyang kakayahang makinig at magmalasakit. Nakahanap siya ng isang bagong pamilya sa Riveros Foundation, isang lugar kung saan ang kanyang boses ay mahalaga at ang kanyang mga pangarap ay binibigyan ng pakpak. Siya ay masaya sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Si Javier naman ay nasa ilalim ng isang mahabang paglalakbay, papasok sa kanyang sarili. Ang kanyang pagkatalo sa promotion ay naging usap-usapan sa opisina sa loob ng ilang linggo. Ngunit kalaunan ay humupa rin. Nanatili siya sa kanyang posisyon, ngunit may nagbago. Nawala ang kanyang yabang. Napalitan ito ng isang tahimik na pagtanggap. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, humingi siya ng tulong. Lihim siyang nagsimulang magpatingin sa isang therapist. Doon, inilabas niya ang lahat. Ang kanyang mga insecurities na nag-ugat pa sa kanyang mahirap na kabataan. Ang kanyang patuloy na takot na hindi maging sapat. Ang kanyang pagkabulag sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Inamin niya sa kanyang therapist na ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang kabiguan, kundi ang maging isang ordinaryong tao. At dahil sa takot na yon, itinulak niya palayo ang pinaka-extraordinaryong tao sa buhay niya. Hindi na niya sinubukang pilitin si Sofia na kausapin siya. Sa halip, sinimulan niyang gumawa ng mga maliliit na bagay. Isang umaga, nakita ni Sofia ang isang bagong tayong maliit na estante sa hardin para sa kanyang mga halaman. Isang gabi, pag-uwi niya ng pagod, may nakahain na mainit na sabaw sa lamesa kahit wala na si Javier. Walang mga sulat, walang mga bulaklak. Tanging mga tahimik na gawa na nagsasabing, nakikita kita. Isang Biyernes ng gabi, kailangang mag-overtime ni Sofia para sa isang mahalagang report. Mag-aalas 10 na ng gabi nang matapos siya. Habang nag-aayos siya ng gamit, may kumatok ng marahan sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang guard on duty. Ma'am, may nagpa-deliver po para sa inyo. Iniabot nito sa kanya ang isang paper bag. Sa loob, may isang lalagyan ng paborito niyang lugaw mula sa isang maliit na kainan malapit sa dati nilang apartment at isang maliit na note. Binuksan niya ang note. Ito ay sulat kamay ni Javier. Take care of yourself. You're doing great. Walang I love you. Walang I miss you. Tanging isang simpleng pagkilala, isang pag-unawa. Habang hawak ang mainit na lalagyan ng lugaw, napatingin si Sofia sa bintana ng kanyang opisina. Mula sa mataas na palapag, tanaw niya ang libu-libong ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap. Nahanap na niya ang kanyang ilaw. At ngayon,
Mukhang si Javier ay nagsisimula na ring hanapin ang sa kanya. Isang maliit at komplikadong pika ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing hapdi ng dati. Mayroon ng puwang para sa ibang bagay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-type siya. Binura. Nag-type ulit. Nag-aalangan. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at pinindot ang send. Sa kanyang sasakyan sa parking lot sa ibaba, tahimik na nagmamasid si Javier. Nakita niyang umilaw ang bintana ng opisina ni Sofia. Hindi niya inaasahan ng kahit ano. Ang pagpunta niya roon ay hindi para humingi ng kapalit. Ginawa niya yon dahil gusto niya. Handa na siya nang umalis nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Sofia. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang salita lang ang nakasulat. Thank you. Napapikit si Javier at napasandal sa kanyang upuan. Isang salita lang, pero para sa kanya, iyon ay isang buong kabanata. Hindi ito ang katapusan ng kanilang problema. Hindi ito isang garantiya ng pagbabalikan. Pero ito ay isang simula. Ang unang sinag ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng kanyang buhay.